yun lang muna yung sapaw. Halaan nyo po muna yung sapaw. Huwag nyo na muna inuman. So yun na yung magiging way ng pagkain nyo. Para at least ma-absorb muna yung tamang nutrients na yung kinulang sa katawan mo. Kaya kayo naman. Okay. So ang liver nyo ay ayan, liver fat. Ibig sabihin, since mahilig kayo before sa mga matatat, maalat, mamamantika, kaya nagkakaroon po ng liver fat. So may mga juices naman po na ginagawa para matanggal po yung fat. Ay yung pag-detox nyo po ay medyo nag-liver siya. Okay, sa large intestine, ayan po, medyo may bacteria lang ang ating large intestine. May bacteria bakit, syempre. Yung tamang level ng bacteria doon sa tiyan ninyo na kailangan. So medyo sumobra-sobra po siya, kaya so yun yung kailangan gallbladder nyo tatay. Okay, sa gallbladder, 0.7. Maliit din lang naman yung actually. So, hindi siya masyadong, kasi kung baga, yung bile acid, maliit din lang. So, 0.2, 0.3. Actually, ang ano po kasi ng gallbladder, pag kayo ay umiinom ng antibiotic or ng mga synthetic na gamot na minsan, plus yung sa kinain ninyo at nagkakaroon na ng, alam mo yun, parang kung sa mga naipon na mga impurities na natambak na doon hanggang sa pag hindi po siya naagapan o hindi nag-detox, yun na nag-create ng stone. Pero sa case niyo, wala. Kasi 0.7, 0.2. So, kumbaga. Hanggat maaari, pagka na-detox yung mother, ito, yan. Pancreas niyo po ay, meron siya. Maliit din lang po. Usually niyo okay naman. Sa sugar, wala po kayong problema, no? Wala na po. Oo. Yung glucose kasi yung sugar, kaya mababa din naman yun. So, malawak sa sa sugar. Ano po tawag sa data analysis na yun? QRMB po. QRMB. Tatay yung kidney niyo po, kasi may history din naman talaga kayo. So, kumbaga parang, alam mo yun, nasobrahan ng abono. Kumbaga yung components nun, yung nitrogen niya. Pansinin niyo yung kaya yung ihip. Ibig sabihin yung ihip ni tatay maganda itong pangpatapa. Honestly, kasi nung araw, pag napansin niyo yung mga ihi ng nanay, magdamag sa aranola, dinidilig sa daisy, sa rose, tas ang tataba, dinalagay ng tubig kasi kung parang pag potent din naman yung pwedeng ikamatay din naman yung anak. So, ibig sabihin yun, maraming nitrogen. So, pag kayo po ay isa kasi sa pinakamabisa, yung juicing na yun, yung detox at colonics. Pag kayo ay ng pulos, nalinis yung bacteria ng ganyan. There is the, tawag dito, the big possibility na talagang once na malinis ka, lagyan ng tamang nutrients, gatunin ka. Plus, syempre yung natin, yung sinasabi ko, happy hormones, happy cells. So, baka pwede ka nang magkarakarate ulit Kasi bakit? May sistema ng ulit mo. Okay, yung lungs natin, syempre dahil sa walang masyadong po nyo po siya labas sa umaga, yung kahit yung liquid niya lang, init. Okay, ang purpose po nun, syempre yung vitamin D. Iba kasi yung maghapon ka lang nasa loob kahit mainit kasi syempre mainit naman talaga yung panahon. Pero iba yung saldang yung ng araw na mapunta lang nila. Alam mo yung pagpawisan ng konti. Kahit hindi na kayo kahit hindi na mag-exercise, yung masinagan ka lang, tapos mabasa-basa ng pawis, pasok na. Kasi din po yung Grabe init ang likod niya, Dok. Ayaw na niya mabigat sa araw kasi mainit na ang likod niya. Iba yung init. Oo. Iba yung saglit lang yun sa umaga. Nag-ano naman ako palagi. Wala pa akong maga.
Kaya po, kaya kayo, kasi ginagawa, saka nagkakarate kayo, ibig sabihin, kaya lang po kayo nagkaganyan kasi tumindi yung acid ninyo. Isa sa cause ng pagtindi ng rayuman ninyo, kaya kayo may heartburn. Ibig sabihin yung level of acid sa inyong katawan ay konti na lang muriatic level na. So, kung parang yung kidney ninyo wala naman sana problema na konti na lang. Kaya lang yung acid ninyo dahil pumunta siya sa mga joints. Kaya hindi kayo makalakad na yun ay nabukulang yung physical activity. Okay, yung brain. Tingnan natin yung brain. Nagulos ako. Ha? Nagulos ako. Pag-visit ko, tumuro ko sa... Para maano ko lang isa. Sabi ko, ano kaya yung ano na yun? Asin. Tapos, matagal ko. Hindi mo naman isasabi ko. Nagkakaroon na ng memory gap. Oo. Kasi nagkano ako eh. Tatay, yung ano nyo kasi, although hindi naman kayo malungkutin, kasi yung sentiment nyo okay naman. Anong po yung siya pagka wala siyang kausap? pagka, Masaya na siya kung may kausap. Ganito po Mga yun. estudyante. pagka wala kayong kausap, huwag po kayong maghanap ng kausap. Huwag din po kayong, okay, sa pagkausap kasi natin sa ama at sa mga tao. Masaya tayo pag laging may kausap. Bakit? Nakakalimutan natin yung mga... The best yung sinabi niyo, Doc. Okay. Ngayon, may mga prayers din tayo sa Kanya. Ang mga ganito rin yun. Doc, ano po yung ano niyo, religion niyo? Ako po ay Catholic, pero Ah, nag-ano okay. na si OG po kasi, kaya lang dahil sa nagkasakit din ako, nakuha ko yung Mm. wisdom. Kaya ako nandito. Mm. Incorporated ba? Okay. Pag nagdadasal tayo, wala tayong ibang ginawa. Sabihin natin anong gusto natin, anong problema tayo, iyak tayo ng ganito, ganyan. Lahat ng gusto natin, yun, hindi natin binibigyan siya na magsabi sa atin. All the time, tayo lang yung lagi nagsasabi lang ganito. By this time, tatay, alam niya ang sitwasyon ko. Yung... Kaya, hindi niyo na po kailangan sabihin, hayaan niyo naman muna na siya ang magbigay ng wisdom sa inyo. Paanong paraan? Kailangan niyo lang pong meditate. Alam mo yung thoughtless. Huwag niyo munang isipin yung mga ganito, ganyan. Parang kailangan mo lang maging bakante yung utak mo. In that way, doon kasi papasok yung wisdom. Maiisip mo na lang bigla ganito. Pero by the time, ililista niyo. Kasi after makakalimutan niyo ulit yan. Pagka meron sa inyong binigay na wisdom na alam niyong effective at importante, ilista po ninyo kasi makakalimutan ninyo yan. Pagka yan ay nagbigay, tas naging routine ninyo yung give and take kayo, doon sa binigay niya, tingnan nyo kung ano magagawa nyo, i-report mo sa kanya, bibigyan kayo ulit. Hanggang nagkaroon ka ng connection sa kanya, tatay. Napakaano po yun. Ang punto dito, kahit wala kayong kausap na estudyante, mas gugustuhin yung ikaw mag-isa kasi siya na lagi ang kausap. Nice. Mas magiging mag-aral. Yun. Lahat po yan, ng sakit na yan, tanggal na. Tama yun. Ang mangyayari dito, spiritually na heal ka na, yung Spiritually. physical, mahuhuli po yan. So hanggang sa mawala ka na siya. Hanggang sa nice. make believe na parang wala ka ng sakit. Oh, Tama yun. wala na pala akong sakit, hindi ko na wala yung ganito. Tingnan mo ako, Doc. May stroke ako last year. Ngayon, wala. Oh. Wala na. Yun. Naranasan ko din lahat yan. So yun po yung kasi bakit? Tatay kami dumaan din sa matinding sakit. Bargain. Ngayon, hindi kami makagala. Hindi makagala kung ano yun. May mga sariling kagustuhan. Pero, gawin mo. Sasaya ka pero hindi ka magiging tahimik. Pero once na sinunod mo siya, kahit gaano kahirap, ilagay ko sa sitwasyon na mahirap, tahimik ang inyong isip at nalulubat at alam mo. Doc, nagkaroon ako ng side effect sa puso. Nalagpasan ko. Ang sakit nun. Mahirap. Parang nalulunod yung puso ko, sumasobra dugo. Alam mo ang gamot ko? Lahat ng galit ko, tinanggal ko. So, since nandun na tayo, idugtong ko lang ito. Kasi nasabi mo. Tama yan. Isa sa pinakamabisang sakit, lunas ng sakit. Okay? Kasi may kinalaman dito yung emotion, yung immune system, na yun yung magpapagana sa cells ninyo para lahat niyan matanggal. Lahat tayo may body. Sabi nga, lahat tayo may bagis na bibigitan tayo. Bitawan nila. Okay. Paano?
isa sa pinakamabisang nangyari sa akin, na tinuro sa akin ng mga kapatid. Sabi niya, anak, huwag kang sumita sa akin. Isang gabi, okay? Bawat gabi, mag-isip kayo ng mga tao na meron kayo isang mga. Number one. Number two, mga tao na naghihikahos din, na naghahanap ng kasagutan sa kanilang kalikasan. Number three, yung mga taong sila na nga, yung mayaman sila pa ngayon, yung alam mo, hindi mo kaya samot-sari. Ibig sabihin, alin ka man doon sa kalagayan, huwag mong titingnan. Isang gabi, nilista po kayo ng isang gabi, ipagdasal nyo ang taong ito. Okay? Itong taong ito, sabihin pa natin wala siyang pagkukulang sa financial na bagay. Kumbaga, ang punto mo lang dun sa taong ito is hindi ka comfortable dun sa tao. Ipagdasal mo po siya. Ipagdasal mo siya regardless kung ano ang kalagayan mo. Makikita mong mas mataas ang katungkulan niya, pero ikaw ay nandyan. Pero bakit ikaw ang nagdadasal para sa kanya? Okay. Ang purpose po nito, in every time na idadasal mo siya, na Ama, pagpalain po siya ganito ganyan, katulad ng pagpapala mo sa akin, bago po dumating sa kanya, yung hiniling mo sa taong yun, sa'yo muna gagawin. That's batas. Yan ang batas eh. When you think of good for others, bago pa man pumunta yun doon, ikaw munang tatanggap mo. So kung naka-50 tao ka, bago dumating ang pagpapala doon sa 50, ikaw muna ang tatanggap ng 50. Regardless, huwag mo sabihin sa kanila na pinagdadasal mo sa sarili mo. In that way, yung lahat ng sama ng loob mo na nagpapahirap sa'yo, hindi mo na mamalayan lumuwag na yung nataklan. Sino ngayon ang pinagpala ko na? Sila ba o ikaw? So, yun yung pinaka-reseta ko sa'yo. Nice. Okay po? So, yun. Pag ginawa niyo po yan in every time, huwag niyong iisipin na, sabi nga, minsan sa buhay ng tao, meron mga kinagagalitan, kinaiinisan. Pero, hindi nila alam yun. Sila pwede masaya. Ikaw ang nagsasuffer doon sa pait na yun na hindi naman nila alam. Sino ngayon ang Apektado. Hindi sila. Kaya nagkakaroon. So, ang purpose nito sa buhay, yun ang sinasabi na from January 1 to 31, hindi mo kayang kontrolin yung mga bagay-bagay. Hindi tayo ang susuko sa sitwasyon na yun. Hingi tayo ng guidance kung paano natin madadaanan yun. Hindi yung bagyo ang susuko sa atin. Hindi yung baha ang susuko. Tayo ngayon ang mag-a-adjust paano natin gagawin yun para yung buhay natin is hindi ka lang nag-seek ng happiness, hindi ka lang nag-seek ng biyaya, pero ang totoo nun nalagpasan mo yung mga pagsubok na natural sa buhay. Bakit? Ang tao ay designed na mag-survive, hindi yung masaya at humilata ka lang na wala. Hindi. Kung paano yun mo yan malalagpasan, yan ang totoong buhay. So, lahat ng tao, kaya nga, no matter what, life is fair. Maganda ka, hindi. Mayaman ka, hindi. Ang buhay ay pantay-pantay. Pag binagyan, lahat ng kay barong-barong, kay ganitong tahanan, yung baha, gano'n. Kay SM, mall, na pagkalaki-laki. Inalo niya ang tubig. So, pantay-pantay. Ang mahalaga yung connection mo sa kanya araw-araw na hindi na yung estudyante nga hanapin kung sino kausap mo, siya na yung lagi mo kausap. Ngayon, ikaw na ngayon ang magiging light ka na. Alam mo, ikaw na ngayon ay si pare, bakit ganito? Pero bakit ang sarili mo? So yun po yung biyaya ng buhay. Na yun yung tinuturo namin dito. Kasi pag paiinumin ka namin ng ganito, ganyan, hanggang doon din lang yun, hindi siya mawawala, pabalik na. Pero pag Tama. in-apply po ninyo yan, that's Yung tulong sa taas. okay? Sabi ko sa kanya, Dok, ibangin mo yung sarili mo para gumaling ka. Yes. Nakamukmuk ka, lalo mo nilalaman sa sakit. Pag may sakit ako, pag wala sakit ako, masaya ako. Hindi po. Kaya nga ibig sabihin, kaya nga nandoon kasi sa sitwasyon na yun. Ibig sabihin, pagka hindi mo kasi dinivert ang sarili mo, paupos ka nun. Yung may sakit na ako. Paupos ka. The moment na may sakit ka, isipin mo nakikisa ka sa paghihirap.
Sa tanda kong doon ko lang na-realize, na kung siya nga naghirap para sa akin, isipin mo na natin sa akin. Pero Ama, kung ano po ang gusto niyo pang gawin sa akin na makatulong ko sa akin, gawin ko. Hindi ko. So, iba na tuloy yung naging check-up Eh, natin. Tama yon. Kasi yung nagbo-boost para gumaling yung tao. Actually, yun po talaga ang kailangan dito para bahagi kasi yan ng immune system. Mas mabilis yung paggaling. O bakit? Ang katawan natin may sariling kagalingan mo. Kumain ka lang ng normal, kusang nagiging din. Oo, may sarili tayong panggamot. Pero kahit wala kang sakit, pag in-stress mo sarili mo, maniwala ka bukas, hindi mo maintindihan. Bakit ang sakit? Magpa-check na ako, hindi kayo maka-acidity ko. Bakit? Yung utak mo kung saan-saan namamasyal. Lagi ko ang pinapasyalan ng utak mo ay magaganda. Hindi. Ang pinapasyalan ng utak mo, gusamot sa ari, hindi maintindihan. Alam niyo na yung tatay kung saan ka papasyal. Kung saan papasyal ang isip mo. Okay, so. Bawal Jesus, okay. Negativity. Tanggalin. Tanggalin. Medyo may osteoporosis, pero tatay, ano natin yan, palitan natin yan ng item. Pero pa yung makanya. Kasi, syempre, kumbaga yung sa dami ng acid isa sa nagiging cause, dagdag ng pagkakaroon ng acid, hindi lang yung pagkain. Yung pag-aalala at sobrang pag-iisip, nagpo-cause ka na ng acid sa sikmura. Yung malungkot ka lang, alam mo yung nahukomsik ka, bubukol na ang acid sa tiyan mo. Pag nag-distribute yan, masakit mo na to, masakit mo na to, masakit mo na to. Bakit? Hindi sa pagkain, doon sa pag-iisip. Blood sugar, pag sa sugar talaga wala kang problema. Ayan, sila yung vitamins, B12. Importante po yung sa nerves kasi. B12. Nerves. Alam mo yung every time. Gamot kami na ganyan. Opo. Ibig sabihin, sa binigay sa kanya, na i-align na, Ang ano na lang is kulang bakit? Ano po ba yung vitamin D? Okay, sa ano kasi nito? Parang sa nerves kasi yan. The moment na gumala yung acid ninyo, nag-alala na naman kayo. Na-tense na naman. So, vitamins, amino acid. Sobra kayo ng okay naman po yung mga ano niya, acid na lang talaga yung acid na lang talaga yung kailangan. Tapos, matanggal talaga yung basura sa katawan. Fatty acid, thyroid, yung system mo, thyroid, minsan sa ano natin, yung mga gulay kailangan natin iwasan. Kasi minsan sa panin, hindi mo maiwasan din yung tawas. Heavy metals, arsenic. Minsan sa mga lukuan, mga dilatan, i-avoid mo na po. Yung triglyceride niyo po medyo mataas na dahil din sa kanin. Pero since nagbabawas ng skin, okay lang yung skin mata, collagen, circulatory, yeah. Medyo kaya yung blood ni para sa heart. Yan, tabog. Pinakabog. Opo, okay na, patapos na rin ang ano po. Prostate nyo, okay naman. Function, okay naman. Yan, yung count lang ng sperm medyo mababa. Pero wala naman siguro goal na magkaanak pa. Pagka na, ano po yung nutrition sa katawan ninyo, tataas din po yun. Yung sa, sa, parang naulin yun. Alin po? Parang naulanin. Okay, Sa- nutritional deficiency. Sa kamisan Kasi pagkahalimbawa. nag-inom ako ng ano, yung pagkano ng ano, hindi pa ko pinuntahan yung dok. Yung ano ba, yung ako ng Para sa matanggal yung kiroti Oo. na maramdaman Ito. ang pampamanhid ba, Dok? pag-isip ko yun, parang na-block. Naglangos. Parang Nagpo nagano ako. yung memory ninyo. Okay.
Dahil po sa mas lamang kasi ngayon yung impurity sa katawan kumpara doon sa pet. Huwag natin palayuin ang meaning. Good cells, bad cells. Doon na lang. Para hindi na tayo masyado. Ibig sabihin tatay, mas lamang kasi yung bad cells kaysa sa good cells. Yun yung rason bakit tayo nakasabot. Ngayon, anong gagawin natin? Yung bad cells na yun, tatanggalin. Okay, tatanggalin natin. Ipopromote natin ngayon yung good cells. Pag yung good cells niyo po is dumami siya. Ibig sabihin, lahat na yun magpo-function na yun. Parang halaman yun. Yung halaman na nalanta kasi walang tubig, hindi na binigay. Pero pag may tamang soil, tamang tubig, makikita mo, hindi lang yung dahon. Hindi lang yung dahon ang aayos nun. Namumulaklak at sunod nun mo. Ganun din po sa katawan. Pero proseso po yun. Kasi ibig sabihin, hindi naman pag kinain mo ng isang lilo, ganito rin. Otherwise, mag-synthetic ka talaga ng isang injection pa lang. Pero, ang kailangan po natin ayusin yung daily routine ng pagkain. Para at least, yun na yun, ang sunod niyan, makakaano ka na, makakalakad na. Sunod, yung heart mo, mababawasan na yung heart mo. Sunod niyan, parang dati yung wala ka nang maalala, tapos ngayon biglang naalala mo na. Kasi nandun na po, na-complete mo. Yung food for the brain din na kailangan din pala. Pero bumalik din siya kasi patay sa chat ko, makachat. Palagi ko lang ng palagi ko lang patay. Bumalik din. Saka, pagka medyo napunuan na po ng nutrients, dapat meron din kayong activity. Yung mga small activity lang para mahasa ulit yung activity ng brain. Kasi mahirap, kaya nga minsan di ba nagkakaroon ng mga hindi na makaalala or ukulyanin na. Pero bumalik siya. At least bumalik. Basta, ang ano kan doon is tamang pagkain, tamang tulog, and then Yun, tama yun. inuun. Kasi yun din lang. Habang natutulog sa akin na-repair. Yun. Na-stroke kasi ako last year. Talagang bumaba yung fluid ko rito, naramdaman ko hanggang dito. Kala ko mamamatay na ako. Tapos pagka Yung habang natutulog ka, nire-repair niya, nararamdaman ko mismo. Yes, kasi pag natulog po kasi, that's the repair time. May mga time yun, pag alas 9 ang nare-repair sa'yo yung lymph nodes. Pag alas 10, tatanggalin sa'yo yung toxin ng ganito. Pag alas 11, i-repair yung ganito, alas 12 hanggang alas 6. Ang dulo nun, pag ni-repair yung magdamag, ang dulo nun yung mga waste na tinanggal doon, kailangan 6 o'clock, 7 nakadumi na kayo. Kasi yun yung dumi yun yung ni-repair magdamag. Kaya importante po yung tulog. Kasi pag na-blank na yung tulog mo, nawawala na yung pag-repair sa ganito. Paano yung tulog, ma'am, sa araw? Kasi di ba parang Walang visa yun. Pero okay din eh. Naranasan ko din eh. Kasi halimbawa yung mga nagko-call center, minsan Kasi ma'am, sa totoo lang, bouncer ako. Panggabi talaga ako. Panggabi. So yung tulog ko sa araw. ano po yun? Pero at least naramdaman ko din nare-repair siya. Kaya naging ganun kasi nagkaroon ng transition. Ay, ano rin yan siya, Dok, yung sinusitis. Nag-bukol siya sa ilong. Okay. Pagkaroon mo. Okay. Mahilig po ba kayo sa tinapay? Ayun. Okay. Buti na sabi ninyo. Isa sa mga cause kasi yung allergic, yung rhinitis na yun, yung sinusitis, mga ganon. Pag kayo po ay mahilig sa mga pasta, tinapay, yung mucus na yun na yung mucus sa likod ng ilong natin, di ba? Ulo. Sa likod ng ilong natin, yung parte niyan doon nakatambak yung mucus. So, madaling salita, Yung pala yun. sipon. Oo. Okay. So, dapat sana natatanggal din yun. Kaya lang, naging routine mo yung pagkain ng ganito. Pag natanggalan man din yun, pero parang natanggalan ng konti. Nagdagdag ka na naman ng tinapay. Hindi na tinapay, pasta naman, ubiho naman, parang ganito. So, yun po yung nag-crave. Kaya hanggat maaari sa blood type ko, 0 tinapay talaga. Ako blood type 2 ako. Struggle sa akin kung paano ko bitawan ang tinapay. Pag So, may tinapay sa lamesa, Doc, hindi ko na tinitingnan. tama pala yun sa akin. Kasi ang pinalit ko naman sa tinapay, ribis ko naman yung flakes. Yung walang tamis, walang alat. Paano yun? Although parehas din lang yun, kaya lang konti din lang ang kain. Okay. Yung quantity nung kailangan, Oh, hindi okay. po talaga, hindi advisable. Kasi ako dati, hindi ako mabuhay sa araw-araw na wala akong either na pansit ka doon or bacon. Yun Malakas talaga ako yung dati sa routine ko, tinapay. mas tinapay. Pagkatapos kumain, halimbawa lunch, pag may tinapay, kakain ako ng tinapay. So, which is hindi po pala siya angkop sa blood type O.
So ano yung pamalit yun. doon? Parang hindi tayo masyadong maglutom kasi inaalaw din naman kasi blood type ko kailangan din naman may meat. Okay yan siya na ano kay doktor. Ano po, gamot yan siya sa sinusitis niya. Meron po kayo spray. Mayroon. May ano. Okay. Ang husband ko po, January 1 to December 31, hindi naubusan ng sipon ever. For several years, na ilang taon na. Bago ko siya nakilala, ganyan na siya. Ilang taon na kami magkasama. Alam mo yung binibiling, yung parang pang spray sa ilong, ang dami na namin noon. Okay, may season, minsan nawawala. May time na tag-ulan ganito, hindi siya makahinga. So, ang gagawin ko, malalaga ko ng tubig, lalagyan ko yun ng Vicks para lang siya makahinga. Yung nakakatakot na, yung, alam yung kaba na, iba hindi na ito makahinga. So, ano po yung ginawa ng husband? Okay. Pinatanggal ko sa kanya yung pagkain na pasta ng tinapay. And then exercise, nagpapaaraw talaga siya. Kasi dati, alika po lang sa company, upo na naman. Mag-change ng season, upo na naman, sipon na naman. Ay, pero nung tinanggal niya po yun, yung mga mucus food na yan, okay, ano ba yun, lahat, mucus food, lahat yun ng starch producing food. Pero may replacement siya. Kung ano yung pagkain na nakakatanggal ng mucus na yun, ano po yun? Yun yung mga citrus, mga juices, mga ganito ganyan. Para at least yung allergy na hindi na lalala pa. Kasi dagdag pa yan. So, plus yung sa araw. Pag binitawan niyo po yung kakakain ng ganun, mawawala po yan. Kasi yung sa husband ko, Doon pala niya nakuha. kahit maalikabok, kahit amoy ng pintura, hindi na siya nagkakain. Kasi yung next na ano, punta namin doon sa doktor niya, sinika ko na yung ilong niya, na ano na yung kumilipis na yung kanyang bukol. Minsan po, sasabihin niya yung opera. Oh, yun. Yung huling check-up ng asawa ko, kasi sabi nung doktor, baliko na yung buto. Buto. Dito. Kasi sina kaganito, kagaganyan, kasi nga uncomfortable. Pero the point is, balikan natin yung natural way of healing. Hindi kasi yung synthetic, hindi yun yung ilong mo mismo ang aayusin mo dahil may bara doon eh. It's in the system of your body na connected na dun sa blood. Umiwas ka na, hindi po umiwas, hanggang maaari, bitawan niya ka rin kasi blood type. Yun. Mga kalaban pala natin yan, Master. Okay? Blood type. Typo din ako eh. Parang hindi tayo Oo, kaya pala dapat meron parehas talagang kami dinadaanan eh. Wala lang ako sinus. requirement everyday. Hindi yung pag parang minsan kasi mukbang ang ginagawa eh. So, yun. Pwede sa babol. Sabi ko kasi hindi na namin inalag chicken siguro. Kasi yung status Chicken lang. chicken kasi di ba may heart problem plus ano yung mga protein-rich food na replacement doon sa meat na yon na makukuha ng katawan. Plus pwede din naman. Saka yung meron ako ibibigay ng gulay na iluluto yung araw-araw na yun yung pagkain ng good cells na walang overdose. Kahit kainin mo yung 2 times or 3 times a day, walang overdose yun. Yun ang tutulong sa mga kulang na nutrients dyan sa katawan. Hello, pag umagano ka, kasi parang naglalaki. Kasi nandiyan may may ibig dugo na duwa niya. sabihin, nanay, yung mucus po kasi puno yung dito niya sa likod ng ilong, sa may tenga, sa may ganito. Sa madaling salita, puno ng sipon. Puno ng sipon ang loob ng ano. Kaya konting trigger lang doon sa mga nakatrigger doon, ayan na naman. Tapos mamaya kakain na naman ng tinapay. O, bili ka doon ng pansit, ganito. Like this, with bawal na talaga doon. Minsan, minimal lang na alam mong hindi magtatambak doon. Kasi yun yung Bawal na gagawin. rin yung papansit-pansit. Hanggat maaari. Kasi actually, ang pansit kasi wala naman talagang nutrients na nakukuha doon. Ang makukuha mo lang doon yung sahog na karas, ganito ganyan. Pero walang walang nutrients yun. Kumbaga parang pandagdag other lasa na mamubusog ka din. Saan ka kukuha ng nutrients doon? Yun yung mga hinalo kasi pero pansit dito. Lalo. Okay? So by this time tatay, ang focus nyo na lang is, okay, isama rin natin ha. Meron kayong 5 bagay na gagawin. Yun yung lalo dito. Plus, syempre yung pagkain, ano yung
ano to, transition to. Minsan minsan pwede kang tumurot ng konti, pero hindi na yung routine. Para lang yung cravings mo. And at the same time, and every time, yun na talaga yung meeting mo sa kanya. Okay? Magkakaroon ka na ng meeting sa kanya every now and then. Pag yun po ginawa mo, magbabago yung, yung atmosphere sa inyo. Yeah. Hanggang sa Nice. Okay po? Right. Okay. So, ano na tayo dito? And then after that, colonics na. Okay? Okay. Gotta do it.